Si Eftel ay isang middle-aged man na salamangkero, na ginugol ang mahigit 40 taon sa pag-aaral ng kidlat na mahika upang matalo ang Demon Lord kasama ang iba pang dakilang bayani at karaniwan. Ito ang bahagi kung saan siya itatakwil at etraidor dahil siya ang pinakamahinang miyembro ng grupo ng mga bayani. Subalit sa pagkakataong ito, tunay na nagpapasalamat ang mga tao sa kaharian para sa kanyang naging ambag at habang pinapasalamatan sila ng hari dahil sa kanilang malaking sakripisyo sa pagpigil sa pananakop ng mga demonyo, inanunsyo niya ang kanilang mga gantimpala. Bilang pagkilala sa kanilang katapangan, sinabi ng hari na ibibigay niya sa kanila ang pinakamataas na titulo na maaaring matanggap ng sinuman sa kaharian, ang titulong emperador. Nagulat si Eftel nang marinig iyon dahil karaniwang mga maharlika lamang ang maaaring makatanggap ng titulong emperador, at kahit sa kanila ay napakabihira nito. Kaya para sa kanya, napakalaking karangalan ang makatanggap ng ganoong titulo at matapos gawing mga emperador ang mga bayani ng tubig, apoy at lupa. Lumapit naman ang hari kay Eftel at sinabi niya na kahit hindi si Eftel ang pinakamalakas na salamangkero, kinikilala ng lahat na hindi sana nagtagumpay ang grupo ng mga bayani kung wala ang kanyang tulong. Dahil dito ay tatanggapin din niya ang titulong emperador. Labis ang saya ni Eftel dahil sa wakas ay naging sulit ang lahat ng sakripisyo at paghihirap na pinagdaanan niya sa kanyang pagsasanay. Lumipas ang ilang taon at si Eftel ay isa ng retiradong matanda na naninirahan sa probinsya. Karamihan sa kanyang oras ay ginugugol niya sa pagtuturo sa mga batang inampun niya sa paglipas ng mga taon at sa araw na iyon, pinapagsanay niya ang mga bata sa kanilang mga magic formation habang may nakapatong na bato sa kanilang mga ulo upang matutunan nilang manatiling nakatuon. Noong una ay nahirapan ang ilan sa kanila, ngunit kalaunan ay nasasanay rin ang lahat at nang masisiyahan si Eftel sa kanilang naging progreso. Sinabi niyang maaari na silang magpahinga at halatang pagod na ang mga bata at pinuri niya sila dahil sa kanilang pagsisikap. Ngunit pagkatapos noon, sinabi niyang gusto niyang makita silang magsanay ng level 4 magic na itinuro niya noong nakaraang linggo at bago pa man niya matapos ang sasabihin, nagsalita si Merlin at tinanong si Eftel kung sigurado ba itong gusto pang magpatuloy ng hindi muna nagpapahinga. Nakikita ni Eftel na tunay na nag-aalala si Merlin para sa kanya dahil tumatanda na siya. Subalit tiniyak niya rito na kaya pa rin niyang yumukod nang hindi tumutunog ang kanyang mga tuhod, kaya hindi siya mapagod sa kaunting pagtayo lamang. Naalala ni Eftel ang araw na una niyang nakita si Merlin at anak siya ng isang babaeng demonyo na nadamay sa isa sa kanyang mga laban. Kahit isa siyang demonyo ay nagpasya si Eftel na ampunan siya dahil imposible siyang mabuhay ng mag-isa sa lugar na iyon. Kahit marahil ay napakabata pa ni Merlin upang maalala ang nakaraan, sigurado si Eftel na marami sa kanyang mga kamag-anak ang napatay niya noong panahon ng digmaan, kaya nakakaramdam siya ng kaunting pagkakasala tuwing nakikita niya ang taos-pusong na pag-aalala ni Merlin para sa kanya. Sa ngayon, ipinagpatuloy ni Eftel ang kanilang leksyon at binanggit sa lahat na maghanda para muling pag-aralan ang mga level 4 spell, ngunit muling nagsalita si Merlin at tinanong si Eftel kung maaari ba silang turuan ng level 6 magic ngayong araw. Hindi maintindihan ng ibang mga bata kung bakit gusto agad ni Merlin matuto ng level 6 magic gayong kahapon lamang sila tinuruan ng level 5 magic. Medyo nagulat din si Eftel dahil hindi niya inaasahan ang tanong na iyon at nakikita niyang sabik na sabik matuto si Merlin, ngunit sinabi niyang hindi kailangang magmadali dahil matututunan din niya ang level 6 magic pagdating ng tamang panahon. Sa ngayon, mas mabuting ipagpatuloy muna niya ang pagsasanay sa mga bagay na alam na niya dahil napakahalaga ng mga pundasyon ng mahika. Bahagyang nadismaya si Merlin nang marinig iyon dahil gusto niyang matutunan ang mahika sa pinakamabilis na paraan. Subalit naunawaan niya ang punto ni Eftel at pumayag na mag-focus muna sa mga pangunahing kaalaman at kalaunan. Nakita si Merlin sa entrada ng isang malalim at madilim na kagubatan at kitang-kita ang takot sa kanyang mukha. Ngunit pinilit niyang lakasan ang loob upang harapin ang kanyang kinatatakutan at patunayan ang kanyang sarili. Plano niyang pumatay ng isang halimaw na nagtatago sa kailaliman ng kagubatan upang patunayan na karapat-dapat siyang tawaging pinakamahusay na estudyante ng Lightning Emperor at sa ganoong paraan, maaari niyang aakuin ang pagtuturo sa ibang mga bata at hindi na kailanganin magtrabaho pa si Eftel upang tuluyan na nitong ma-enjoy ang kanyang pagre-retiro. Alam niyang hindi kailanman hihilingin ni Eftel na gawin niya iyon, ngunit gusto niya itong tulungan sa anumang paraan na kaya niya at maganda man ang kanyang hangarin. Kulang naman siya sa pag-iingat dahil wala pang 10 minuto ang lumipas ay tumatakbo na siya para sa kanyang buhay habang sinusubukang makatakas sa kagubatan.
Nakasalubong kasi niya ang isang halimaw na lobo at walang epekto rito ang lahat ng level 4 magic na alam niya. Bawat spell na ginagamit niya ay maaaring sumasablay o kaya naman ay walang naidudulot na malaking pinsala, samantala ay patuloy lang siyang hinahabol ng lobo na parang walang nangyari. Napagtanto ni Merlin na hindi niya matatakasan ang halimaw, kaya nagpasya siyang e-gambling ito at subukang gamitin ang isang level 6 magic kahit kakaunti pa lamang ang kanyang pagsasanay dito at sinimulan ni Merlin ang pagbigkas ng spell at kahit patuloy siyang sinisingil ng lobo na may layuning patayin siya, nanatili siyang kalmado at nakatuon hanggang sa matagumpay niyang makumpleto ang mahika. Agad siyang nagbitaw ng napakalaking kidlat patungo sa lobo, labis ang ginhawang naramdaman ni Merlin dahil nagawa niyang makumpleto ang spell at sigurado siyang natalo na niya ang halimaw. Ngunit sa kanyang matinding takot, tumakbo lamang ang lobo sa gitna ng pagsabog ng kidlat nang walang kahit isang galos at agad siyang ibinagsak sa lupa at dahan-dahan na lumapit ang halimaw kay Merlin upang kainin siya. Kaso bago pa ito makalapit, bigla itong tinamaan ng isang tunay na makapangyarihang kidlat at agad na bumagsak. Labis ang tuwa ni Merlin nang marinig niya ang tunog ng kidlat dahil alam niyang si Eftel ang dumating upang iligtas siya. Subalit mabilis ding nawala ang kanyang ngiti nang makita kung gaano kagalit si Eftel, lalo na't malinaw na ipinagbawal na siya nitong pumasok sa kagubatan at dahil sa matinding hiya at pagsisisi, agad na humingi ng tawad si Merlin para sa kanyang katangahan at sinimulan ni Eftel ang pagsermon sa kanya at ipinahayag na kailangan niyang tigilan ang pagmamadali sa lahat ng bagay. Ipinaliwanag niya na ang kapangyarihang ginagamit ng hindi paganap na nahahasa ay hindi matatawag na tunay na kapangyarihan. Ipinapaalala rin niya na kahit gaano pa kalakas ang isang mahika, magiging walang silbi ito kung hindi ito lubos na nauunawaan ng gumagamit. Habang nasa kalagitnaan ng kanyang sermon si Eftel, biglang tumayo muli ang halimaw na lobo at lumitaw sa likuran niya ngunit hindi man lamang siya lumingon upang harapin ito at casual lamang niyang sinabi sa halimaw na huwag siyang istorbohin, habang nagtuturo siya ng leksyon sa kanyang estudyante. Pagkatapos noon, agad niyang pinakawalan ang isang level 10 magic at sa isang iglap ay sinunog nito ang halimaw na lobo hanggang sa wala nang matira at makalipas ang ilang sandali ay inihatid ni Eftel si Merlin pauwi. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Merlin kung gaano kahanga-hanga si Eftel nang gamitin nito ang level 10 magic kanina. Subalit iginiit ni Eftel na magmadali na siyang matulog dahil napakahaba ng naging araw niya. Sumang-ayon si Merlin at naghanda ng matulog ngunit bigla na lamang bumagsak si Eftel sa kanyang mga tuhod at nagsimulang magsuka ng dugo. Agad na lumapit si Merlin dahil nag-aalala siya para sa kanyang guro. Humingi ng paumanhin si Eftel dahil nakita siya ni Merlin sa ganoong kalagayan dahil alam niyang tinitingala siya nito, ngunit ibinunyag ni Merlin na matagal na niyang alam ang tungkol sa karamdaman ni Eftel at napansin na niya iyon noon pa, kaya naman todo ang pagsisikap niyang maging kahalili nito upang hindi na nito kailangang pahirapan pa ang sarili. Nahiya si Eftel nang napagtanto na ang kanyang kalagayan ang nagtulak kay Merlin na maging sobrang padalos-dalos sa paghahangad ng kapangyarihan. Gayunpaman ay sinabi niya na wala na siyang gaanong oras na natitira, kaya't hindi niya kayang sayangin kahit isang minuto sa pagpapahinga. Hindi maintindihan ni Merlin kung bakit ipinipilit pa rin ni Eftel na magtrabaho kahit malubha na ang kanyang karamdaman. Ipinaliwanag ni Eftel na gusto niyang siya mismo ang magturo sa susunod na henerasyon ng mga salamangkero gaya ni Merlin at ng iba pang mga bata. Noong una ay pangarap ni Eftel na maging pinakamalakas na salamangkero sa lahat ng panahon, ngunit matagal na niyang tinanggap na hindi na iyon mangyayari kaya naman ginagawa niya ang lahat upang hubugin ang susunod na henerasyon. Hindi maintindihan ni Merlin ang ibig niyang sabihin dahil para sa kanya ay napakalakas na ni Eftel. Alam naman ni Eftel na mas malakas siya kaysa sa karamihan ng mga salamangkero ngunit hindi niya kailanman maaabot ang pinakatuktok dahil ang ibang mga emperador ay mas bata, mas malakas at mas talentado kaysa sa kanya. Kinabukasan, maagang-maaga pa lamang ay may isang estudyante ni Eftel na kumatok sa kanyang pinto upang ibalita ang isang napakagandang balita at ayon dito, inilathala ng Flame Emperor ang kanyang pananaliksik tungkol sa isang paraan upang eksaktong masukat ang likas na talento ng isang salamangkero sa mahika. Nagulat si Eftel nang marinig iyon at agad niyang kinuha ang papel upang basahin ito at totoo nga, nakasaad sa pananaliksik ang isang perpektong paraan upang masukat ang talento ng isang salamangkero. Humanga si Eftel dahil napakalaking tuklas nito sa mundo ng mahika at gusto niya agad itong subukan. Kaya ipinatawag niya ang lahat upang magtipon at makalipas ang ilang sandali,
Nagkita-kita silang lahat sa laboratorio upang isagawa ang pagsusulit at matapos ihanda ang lahat ng kinakailangang kagamitan na nakasaad sa pananaliksik, nagpasya si Ethel na si Merlin ang unang susuriin. Kumuha siya ng 4 na hibla ng buhok ni Merlin at inilagay ang mga ito sa 4 na magkakaibang test tube at pagkaraan ng ilang sandali ay nagbago ang kulay ng lahat ng test tube, at pinakamatingkad ang asol at berdeng kulay. Ayon sa pananaliksik, ang ganoong kaliwanag na reaksyon ay nangangahulugang taglay ni Merlin ang S-rank na talento sa water magic at wind magic at sang-ayon naman ang lahat dahil alam nilang napakatalentado ni Merlin. Samantala, ang mas mapusyaw na pula at kayumangging test tube ay nangangahulugang mayroon siyang B-rank at C-rank na talento sa earth magic at fire magic at habang abala ang lahat sa paghanga sa resulta, napagtanto ni Ethel na 100% tama ang pagsusulit na ito. Eksaktong tumutugma ito sa lahat ng nakita niya sa pagsasanay ni Merlin mula pa noong sanggol ito at sa kasalukuyan. Ang tanging paraan upang malaman ng isang salamangkero ang kanyang talento ay ang pag-aralan ang lahat ng uri ng mahika hanggang sa lumitaw kung alin ang pinakamagaling siya. Ngunit gamit ang bagong paraang ito, maaari nang masukat ang talento ng isang salamangkero mula pa lamang sa kanyang pagsilang upang mas maayos ang kanyang pagsasanay at mas lalo siyang lumakas at dahil mukhang tunay na epektibo ang pagsusulit. Sinabi ni Ethel na gusto niya rin itong subukan sa sarili niya. Noong una ay hindi makita ni Merlin ang dahilan nito dahil alam naman nilang lahat na siya ang Lightning Emperor, ngunit gusto ni Ethel malaman kung mayroon ba talaga siyang kakayahang maging pinakadakilang salamangkero at sa loob ng maraming taon, ilang ulit siyang nagsumikap ng higit pa kaysa sa iba para lamang makahabol sa kanila. Nang matapos ang pagsusulit, nalaman niya ang dahilan kung bakit at wala pala siyang kahit kaunting talento. Tuluyang nagulat si Ethel dahil ang mga test tube ay nanatiling malinaw at walang naging reaksyon at ibig sabihin, wala siyang kahit isang patak ng likas na talento sa mahika. Noong una ay lubusan niyang tinanggihan ang resulta at inisip na baka nagkamali lamang siya sa proseso ng pagsusuri kaso kahit ilang beses pa niya itong ulitin, pareho pa rin ang kinalalabasan at napilitan siyang tanggapin ang katotohanan na hindi dahil kulang siya sa pagsisikap kaya hindi niya naabot ang antas ng ibang mga emperador. Ang tunay na dahilan ay dahil tuluyan siyang pinagkakaitan ng mga espiritu ng talento, napakalalim ng sakit at pagkabigong kanyang naramdaman kaya inatake siya sa puso at bumagsak sa sahig. Makalipas ang ilang panahon, tuluyan nang nakahiga sa kama si Ethel habang lalo pang lumalala ang kanyang kondisyon at sa kanyang mga huling sandali, isinumpa niya ang kawalang katarungan ng kanyang buhay. Buong buhay niyang pinaniwalaan na kung magsisikap lamang siya ng husto, balang araw ay magiging pinakadakilang salamangkero siya sa lahat ngunit nalaman niyang mula pa sa simula ay imposible na pala talagang matupad ang pangarap na iyon. Hindi nagtagal ay tuluyan nang namatay si Ethel subalit sa sandali ng kanyang kamatayan, nag-activate ang kanyang second reincarnation skill at dinala siya sa banal na kaharian upang makatagpo ang Diyosa ng reinkarnasyon. Halos nakalimutan na ni Ethel na mayroon pala siyang ganoong kakayahan dahil mahigit 50 taon na ang nakalipas mula nang una siyang maipanganak muli sa mundong iyon at dahil dito, medyo natawa siya sa sarili dahil ilang sandali lamang ang nakalipas ay umiiyak pa siya sa kanyang kama. Malugod siyang sinalubong ng Diyosa ng reinkarnasyon at sinabing matagal na mula nang huli silang magkita, idinagdag pa nito na humanga siya sa kung gaano kalayo ang narating ni Ethel sa buhay na iyon kahit wala siyang kahit kaunti na talento sa mahika. Ngunit bukod doon, oras na para sa kanyang ikalawang reinkarnasyon kaya tinanong siya ng Diyosa kung nais ba niyang makatanggap ng cheat skill na magdedouble sa kanyang paglago, upang hindi na siya mahirapan sa mga limitasyon ng kanyang talento sa susunod na buhay. Subalit sinabi ni Ethel na hindi na niya iyon kailangan dahil taglay na niya ang lahat ng kaalamang kinakailangan, upang maabot ang mga antas na hindi niya kailanman naabot sa kanyang nakaraang buhay. Hindi na nagulat ang Diyosa sa sagot na iyon dahil ganoon talaga ang ugali ni Ethel. Nang makitang handa na siya, agad niya itong isinilang muli sa panibagong buhay at sa muling pagbukas ni Ethel ng kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa katawan ng isang batang lalaki na nakatira kasama ang kanyang ina sa probinsya. Normal naman ang kanyang buhay sa lugar na iyon, pero nang maibalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay ay agad siyang nagtungo sa isang kamalig sa unang pagkakataong magkaroon siya ng pagkakataon. Gusto niyang subukan ang paraan ng pagsusuri ng talento sa mahika na ginawa ng Flame Emperor, umaasa siya na sa buhay na ito ay magkakaroon na siya ng magandang talento sa mahika upang malampasan ang kanyang dating sarili.
Ngunit labis ang kanyang pagkadismaya nang malaman niyang wala pa rin siyang kahit kaunting talento sa mahika sa buhay na ito, doon niya nagsimulang pagsisihan ang pagtanggi niya sa cheat skill na inalok ng Diyosa ng reinkarnasyon. Ngayong muli siyang isinilang na walang talento, inisip niyang mauulit lamang ang nangyari sa kanyang nakaraang buhay kung saan nahinto ang kanyang paglakas matapos maabot ang level 10 magic at habang nalulunod siya sa pagkadismaya sa kanyang kapalaran, bigla niyang napansin ang isang dragon na lumilipad sa himpapawid. Mukhang papunta ito diretso sa lungsod at may grupo ng mga kabalyero na sumubok pigilan ang dragon at dahil dito, agad na tumakbo si Eftel upang tulungan sila kaso sa kanya naalala na 4 na taong gulang pa lamang siya sa buhay na ito. Kung nasa rurok pa siya ng kanyang dating lakas, malamang ay natalo na niya ang dragon sa isang iglap ngunit sa katawan niyang parang paslit pa lamang, imposibleng magamit niya ang kanyang orihinal na level 10 magic. Habang iniisip niya ang tungkol sa spell na iyon, biglang nag-react ang kanyang katawan at aksidenteng nakast ang mahika na ginugol niya ang buong nakaraang buhay upang mabuo at sa isang iglap, tinamaan nito ang dragon at agad itong bumagsak matapos ang isang atake lamang. Nagtipon-tipon ang mga kabalyero sa paligid ng bumagsak na dragon at labis silang naguluhan dahil wala silang ideya kung paano ito natalo at sa totoo lang, ganoon din si Eftel at di niya kailanman inasahan na madala niya sa bagong katawan na ito ang mga kakayahang natamo niya noong nasa rurok siya ng kanyang nakaraang buhay.